Ay, hindi ko alam. Pero ang alam ko sa MCGI, tinaya nila yung talata. Papasok daw at magpapatuloy. Yun daw ang tamang salin. Mali daw ang salin na papasok at lalabas. Yun lang, di nila kaya paliwanag. May next question pa ako, Kuya Selby. Diba sabi nyo nga, ayun silang maliligtas. Paano naman yung mga bata na mga namatay, yung mga baby? Kapag ka sinasabi namin, bago ako sagutin yung tanong, kapag ka sinasabi namin INC lamang ang maliligtas, ang pinag-uusapan doon, mga nakatayong religious organization. Para magkaroon tayo ng bakuran ng kung hanggang saan yung tinutukoy na Iglesia ni Cristo lamang ang maliligtas. Yung lahat ng nakatatag na relihiyon, mapamakabiblia man o anti-Bible, yung mga Shintoist, Buddhist o Quran believer, Iglesia ni Cristo lamang ang maliligtas. Ngayon, puntahan natin yung mga sanggol. Yung mga sanggol na walang kinalaman or walang kamalay-malay sa aral or salita ng Diyos, tiyak na lahat ng sanggol na namatay, maliligtas yun. Regardless ang magulang nila ay sabihin nating atheist or kung ano man ang kinabibilingan, walang kinalaman o hindi pagbabayaran ng anak yung kasalanan ng magulang. Kaya tiyak ang kaligtasan, gaya ng sinabi ni Kristo, sa kanila ang kaharian ng Diyos. Di ba sa sa Bible na kailangan din mapangaralan? Para Kaso nga lang, hindi mo pwedeng pangaralan ang sanggol sa kanyang edad. lumalabas din na the same din yun sa mga taong may difference sa pag-isip. Definitely, yes. May banggit naman doon Napakabuti. na Ang banggit naman ng Panginoong Hesukristo sa mga may kapansanan, gaya ng binanggit na, I think, bulag yata, doon sa 1:17, or nakalimutan ko yung talata. Napakabuti. Yung picture banner mo mali eh. Kasi yung nagtataas ng kamay, may hawak na Bible, pang born again style yan eh. Tapos yung pinaka-background niya may cross eh. 'Di ba? Dapat nakasuot ng ano yan eh. Kung pari man yan eh. Ewan ko ba? Lang ko, Shelby. Kaya Kasi niyan. Paano naman kaya, Shelby, yung mga bansa na wala talagang INC? Kung mabubuti naman silang tao, maliligtas din ba yung mga yun? yung termino kasing mabuti, yung pamantayan ng tao, yung kung ano yun nasa isip nilang mabuti. Pero kung i-define natin ang pagiging mabuti ng tao, yung naglilingkod siya sa Diyos. Tanong, yung mga nasa bansa ba yun, na yun ay naglilingkod o sumusunod ba sila batay sa utos ng Biblia? Hindi. So, paano natin mako-considered na mabuti yun sa pamantayan ng Biblia? Lumalabas ngayon, sa batay lang sa batas na umiiral sa gobyerno nila, sila ay considered na mabuti. Pero sa pamantayan ng Biblia o sa pamantayan ng Diyos, hindi sila nakikitaan ng kabutihan. Paano nga nila malalaman yung kabutihan kay Shelby kung hindi naman sila nakapakinig ng aral? Halimbawa nga, aral nga ng INC. Kaya nga, kapag niloob ng Diyos na pangaralan sila, kahit saang sulok man sila, iloloobin ng Diyos na magdadala siya ng sugo, kagaya ng ginawa kay Cornelio. Si Cornelio at ang kanyang sambahayan ay masasabi ng Biblia na
masugid sa kanyang relihiyon o sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Pero bakit pa kailangang isugo si Apostol Pedro? Granting na mabuti siya. What's the sense? Di ba? Kaya nga nagsugo ang Diyos para tawagin si Cornelio at ang kanyang buong sambahayan. Di ba meron din kayong basihan na tungkol sa paghuhukom na pagka nalaman na ng lahat, darating na ang wakas? Hindi. Kapag ka naipangaral na Ayun, ay pangaral lang. sa lahat ng bansa at sa lahat ng lahi or wika yata yung binabanggit doon, ay darating ang wakas. So, ang Iglesia ni Cristo as of now ay nasa 168 countries and territories. Ang buong mundo ay kinabibilangan ng 194 to 196 countries and territories. Sa makatwid, nasa mga 30 plus pa yung mga bansa na hindi pa naaabot ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung ako sa iyo, viewerista, baka sa isang taon, bukas, makalawa, 194 countries and territories na ang Iglesia ni Cristo. Doon matutupad yung binabanggit sa Biblia na darating ang wakas. Ngayon, puntahan natin ang elimination process. Puntahan natin ang pinakamaraming naabot na relihiyon, yung tinatawag nilang Katoliko or Iglesia Katolika. Sinasabi ng Katolika, universal sila. Naabot na nila yung buong mga bansa at teritoryo. Tanong, kung tunay silang iglesia, dumating ba ang wakas? Hindi, di ba? Sa makatwid, hindi sila ang katuparan o hindi sila ang tunay na iglesia na binabanggit ni Kristo at ng mga apostol. Tama, di ba? Kasi hindi natupad sa kanila eh. Oo nga, no? Sabi ganun eh, no? Kung, granting. Bible naman ang kinuha natin eh. Nagbabasihan eh. Well, sabi doon sa Biblia, di ba, ano bang talata yun? Nakalimutan ko. Tagal-tagal din kasi ako nagpahinga eh. Sabi doon eh, ipangaral sa lahat ng mga bansa. At darating ang wakas. Tanong ko nga sa kila, sa mga, sino ba pwede umakyat dito? Ayan, si Sil. Ito, Baptist. Kung napangaralan na nga lahat, di ba? Dapat dumating na ang 24 verse wakas. 13 yan, Pia Shelby. Ito, 24:14, ang sabi dito, ipangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig dito. At kung maganap na ito, darating ang katapusan. So, granting without accepting, Iglesia Katolika ang sinasabing iglesyang itinayo ni Kristo. At naabot na nila, universal na sila, naabot na nila ang buong or lahat ng bansa. Bakit hindi nagkaroon ng katapusan? Bakit? Ayan, sige nga, Kuya Jack, pakisagot nga yung tanong ni Kuya Shelby. Hello. Hello, Kuya Jack. Magandang umaga pa ba? Kagigising ko lang kasi. Sa makatwid, Kuya Shelby, kapag naabot na lahat ng INC, ang buong bansa, maghuhukom na. Yun na nakasulat, yes. Ang sabi doon at kung magkagayoy, darating ang wakas. Sa ibang salin, at kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Eh, hindi ba't wala naman nakakaalam ng araw ng paghuhukom? Di parang natitiyak na natin paghuhukom nun. Nagbigay ng mga babala o mga propesiya ang Panginoong Hesukristo kapag ka malapit na ang araw ng paghuhukom. Paghuhukom. Hindi naman namin tinitiyak na this year darating na si Kristo kasi 196 na kami. Hindi namin sinasabing ganun. Parang
tinutupad lang namin kung ano ang ipinag-utos ni Kristo. Ipangaral ang kanyang ebanghelyo hanggang saan? Sa lahat ng mga bansa. Pagkatapos maipangaral, ang sabi ng Biblia, ipinangako ng Biblia, magkagayoy darating ang wakas. Parang paunahan na lang to, no? Kung sino Hindi makakapenetrate pa unahan, nauna na nga ang Katoliko eh. Oo nga, hindi. Dun sa North Korea, bro. Parang paunahan na lang to kung sino makakaabot dun, no? Sa North Korea. Sa North Korea, pag may religion ka nun, yari ka dun. Wala rin ba Catholic doon, Kuya Jack, sa North Wala. Korea? Bro, ang pinaka-Diyos nila dun si Kim. Si Kim. Paano yan? Sabi ni Shelby, narating na daw ang buong bansa. Hindi ko Parang alam. mali yung dita niya. Hindi ko alam din. Ano Hindi ko yung alam. mabibigay mo, Shelby, na dita na buong bansa narating na ng ano? Paano kaya Hindi ko sinabi, Kim, papasok hindi ka kasi pasok ka ng pasok, hindi ko naman narinig eh. Ito yung sabi ko kay viewerista, sinasabi ng mga Katoliko, universal na sila, nasa lahat ng mga bansa na sila. Sinabi yun ng mga naunang mga Katoliko. Hindi ako nagsabi nun. Sabi ko lang, Di ba? kung sakali na Iglesia Katolika yung itinayo ni Kristo at sinasabi ng mga Katoliko na naabot na nila ang 196 countries and territories, bakit hindi pa natutupad sa kanila? Kaya kailangan, kung Katoliko ka man, Kim, sa inyo manggaling yung datos, naabot na ba ninyo? Ilang countries and territories na kayo? Hindi, ibig ko lang sabihin nyo na sarcasm yung question ko sa'yo kasi galing nga sa'yo. Hindi Baka nga galing sa sakali akin, na alam mo. tanungin mo si viewerista. Di nagits ni ano ni ibig ko sa sarcastic yung tanong ko sa iyo. Na alam ko yung sinasabi mo is kung Katoliko galing nga. So sinabihan lang kita, alam mo ba ibig ko sang sabihin nun kasi nga sarcastic yung tanong. Baka meron kang alam na dita. Ilang Yun lang, yun lang. pa kayo, bro? Ilang bansa pa yung din yung nasasakop, bro? Shelby. Wala kaming sinasakop na bansa, Jack. Hindi, ano bang ano yun? Ganito kasi yung Hindi siya pagkwento Catholic. namin ni Kuya Shelby. Napunta nga ako dun sa may dating ang wakas pag naipangaral na. Tapos ang pinopoint niya dahil sinasabi nga doon natin ng mga Catholic na tayo universal. So laganap, kalat sa buong mundo. Kaya ano lang naman, nagkukwento lang kami, kung tunay daw ang Catholic, kung laganap yun, nasa buong bansa, bakit hindi pa dumarating ang wakas? Doon napunta yung kwentuhan namin. Yun. Para sa akin, may mga bansa pa na ano eh. Example, yung North Korea, bro eh. Parang ang mahirap i-penetrate yun eh. Oo nga. Pati yung ano, saan pa ba? Sa Pakistan kasi pinapatay yung mga Kristiyano dun, bro. Kaya ang tanong, Kaya ano nga, ba yung... lalo na sa Iran. Yung di ba tayo nga Catholic, ang aral nga natin tayo ay laganap. Kalat. Sabihin nun, buong bansa meron. Yun ba yun? Ibig sabihin nun? O merong hindi talaga kasama? May mga hindi pa napapangalanan kasi din. Oo nga. Ano eh. Hindi kasi pwedeng yung magsalita ka, Jack, ng mga ganun. Kailangan mo ng datos na galing sa Oo Katoliko. nga. Ayun, 195 daw, Kuya Shelby, out of 198. So, 3 na lang. Parang ano yun, parang kariraan. Sabi ni Kuya Aaron. Kariraan ng putik. Paunahan na lang kung sino makapenetrate sa North Akit din Korea. si Kuya Aaron. Sa madaling salita, Kuya Shelby, halimbawa, naabot na ng Catholic namin yung 3 countries lang at dumating ang wakas, kami ang tunay. Parang Kuya gano'n Shelby? na nga. Yes. Okay. So, kung kayo naman ang nakaabot nun at nagwakas, kayo ang tunay. Parang doon na tayo magbabase. Pwedeng basihan pala, pwedeng basihan. Parang nahulaan na natin kung Yes, kailan tumakas eh. No? yan kasi yung Parang nag-aantay binabanggit sa Mateo 24. Oo nga, maganda talata na yun eh. Naano rin ako rin, na-amaze ako dun sa Yung mga osas pala, effortless na. Ganun. Di nasa Bible kasi mga kuya, pagpansinin nyo yung talata na nakasulat doon nabasa ko na yun eh. Na darating ang wakas eh. Pagka naipangalat na raw, naipangaral na sa buong bansa. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Yung kwan na yun. Maganda yung talata na yun eh.
Dito sa Pilipinas, walang ano yan, question yan dahil Ilagay ko nga sa banner. Anong talata ko, Chel? Ay, search ko na lang pala. Yung ipangaral siguro regardless anumang religion mo, basta Christian kasi. Matthew 24 verse 14. Pero may nagki-claim kasi 24 verse 14, okay. Ang sinasabi ba dun, church, ang kailangan lumaganap o yung Kristyanismo? Special B. Anong tanong? Doon sa may Matthew na yon na lumaganap sa buong bansa yung may pangaral. Church ba tinutukoy doon o baka na may Kristyanismo? Kristyanismo, hindi usapin na dapat ang bansa maging Kristiyano. Yung binabanggit diyan, ipangaral. As long as na naipangaral mo yung ebanghelyo sa bansa na yun, kaya tanggapin nila o hindi, naipangaral mo. Yun ang point. Ang sabi sa Diba ang utos, sabi doon sa ipangaral Diba sa pagpapatotoo ang ng lahat ng ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Regardless, tanggapin nila o hindi, ang punto doon, ipinangaral ba ng Katoliko sa lahat ng mga bansa? Saan yung datos? Dapat may data, may resibo. Tama. Kasi kung sasabihin lang natin, ganito, ganito lang. Hindi pwedeng ganun, di ba? Kailangan may resibo. Nandito si Shelby na may tunay na aral. Ayan, shoutout sa'yo, Mr. Pogi. May kaugnayan naman yung paksa natin sa yung pinag-uusapan natin sa paksa kasi kaligtasan pa rin. Pag-usapan nga natin yung macho na yan. Pero ikaw kuya Rick first, baka ano masasabi mo doon sa talata na yan na dapat na may paangaral ang buong helyo at darating na ang wakas. Tanong kay Shelby. Ako may resibo ako, ito viewerista. Kasi ako ayoko mandaya eh. Ito yung official website namin. Ayan. iglesianicristo.net. So, yung sinasabi ko, kung ilang bansa o teritoryo na ang meron ang Iglesia ni Cristo. Ayan o, 168 countries and territories. Updated yan as of 100. today. As of 2026, 168 na yung bansa na narating namin. May datos kami. Di ba? Yung nagsabi ng 195, nasan yung data? Dapat maglabas kayo ng data nyo. kung malapit na kayo maligtas niyan. Hindi na lang. Paano naman yung mga ROG? Ligtas na sila, wala pa naman nararating na mga bansa. Kuya Shelby, sige nga, sabihin na natin, narating na yung bansang Korea. Siyempre, hindi naman pagdating doon, alam na lahat ng buong lugar ng North Korea. Diba? May mga liblib na lugar pa. Paano yun? Wala naman usapin kung bawat probinsya, bawat barangay, maabot yung aral. Ang binanggit sa talata, ipangaral sa lahat ng mga bansa. Brad, baba ako Brad. Parang may gusto patunayan. Magkakaroon na yata ng debate ngayon. Mr. Pogi, may gusto patunayan. Hindi. Iakyat mo Hindi naman nila nalaman yung mga liblib na lugar na hindi nila nalaman. Tandaan mo, ganito Sige nga. viewerista. Sige. Ganito viewerista. Subjective kasi yung sinasabi mo na hindi nila nalaman eh. Tandaan Subjective. mo, ang Diyos ang tumatawag. Ginagawang kasangkapan lang ang mga ministro o ang mga kapatid sa iglesia para sa kanyang pagtawag. Pero subjective lang yung sinasabi. Hindi ako tinawag eh. Tinawag ka, Pero hindi mo Shelby- lang pinakinggan. Pero Kuya Shelby, di ba yung Diyos yung nagbigay ng kaligtasan? Tama? Tama po ba?
Unang-una Kuya Rick first, ang makapagliligtas din sa tao. Kasama ba dun, Ang sarili. kasama ba dun Kuya Shelby sa lahat ng bansa na malaman din ng bawat tao yung aral? Ako ba? Ako ba yun eh? Okay, Shelby. Doon po ba sa sinasabi yung kahit maipangaral sa buong bansa, dapat di ba bawat tao malaman din nila? O yung bansa lang? Bawat tao. Nakarating nga sa bansa na yan, paano naman yung iba, yung mga tao ron na hindi naman alam? Tao daw sa office. Kasi Kuya Bio, no, magiging ano yun, no, magiging injustice yung Diyos, no. Oh, yun nga. Hindi na Okay na. Sige, sige. magwawakas na hindi alam ng tao. Yung, Tapos, yung tapos binanggit sa hindi nila Matthew alam na justice 24:14, ipangaral sa lahat ng bansa. Hindi sinabing ipangaral sa bawat nilalang na tao. Ayun, malinaw. Kuya Shelby, yung Diyos yung nagbigay ng kaligtasan, no? Hmm. Dapat mo ring isipin Kuya Rick first na ang maghahati din sa kaligtasan ang kanyang sarili din naman. Bakit yung church niya ang nagtatanggal ng kaligtasan po? Oo. Nagkapangyarihan ba yun? Unang-una. Sino ba Kuya Rick. nagsabing nagtatanggal kami ng kaligtasan? Base sa turo niyo yung tiwalag po. Wala kaming sinabing nagtatanggal kami ng kaligtasan. Hindi, base sa turo niyong pagtitiwalag po. Bakit wala bang pagtuturo ang Biblia tungkol sa pagtitiwalag? Kaya nga po, kayo lang po Di, yung church tatanungin na muna kita. nagtatanggal ng Sa iglesia ba noon wala bang pagtitiwalag? May nabasa sa pagtitiwalag pero walang mapapasa na nagtatanggal ng kaligtasan. Kapag ka ba tiwalag, ligtas pa rin? Saan mababasa po na pagtiwalag matatanggal yung kaligtasan po? Di, ikaw mo, burden mo yun eh. Saan mo nabasa kapag katiwalag, ligtas pa rin? Hindi, kayo po kasi yung may church na pagtiwalag na hindi naligtas. Ang sabi sa Korinto, kuya, itiwalag ninyo ang mga masasamang tao sa inyo. Itinuturing na yung mga itiniwalag ay masamang tao. Kapag ka masamang tao, ligtas ba yon para sa'yo? Base sa na ano ko is tiwalag lang sila pero hindi sila hindi kaya ng church. Or 5:13 yun, kuya. Kaya walang kapangyarihan yung church para sabihin hindi sila ligtas. Walang powers po. Basahin mo ng talata. Michelle Beta, may sunod pa akong tanong. Di ba sabi sa Bible na ang siyang makaalam ng katotohanan, hindi ginagawa, kasalanan yun? Okay na, Labi. Tama po ba? Sa nakakaalam ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan. Kasama sa mabuti ninyo, ipangaral. Yes. Malaman, sige, sabihin natin na Church of Christ, yan ang tunay na iglesia ni Cristo. So dapat malaman natin na ang tunay na iglesia, ang iglesia ni Cristo. Kaya nga, nagsusumikap kami, viewerista, na ipaalam sa mga JW yung talunan sa debate, yung Sinabsok. tunay na aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Siko agad kay Labsong. Basahin natin Kuya Biaverista. Kuya Biaverista, basahin po natin Kuya Biaverista. Umurong na nga sila sa debate. Basahin Si natin. Labsong siya. Ay, tayo, basahin natin ha. Ang sinasabi kong huwag ninyong pakisamahan. Ito sa 13 pala ito. Sabi ni Apostol Pablo, ano ang karapatan kong umatol sa mga tagalabas ng iglesia? Hindi ba kayo ang hahatol sa mga nasa loob? Ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. Itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Oo nga, malinaw. Hindi, may next question ako dun eh. Naputol ako eh, yung sa may sinasabi ko kanina eh. May hinahanay ako rin na tanong kay Shelby eh. Ayan, di ganon.
Sige, sabihin natin na yun nga, kasama doon sa katotohanan na malaman ang tunay na iglesia. Na yun ang iglesia ni Kristo, di ba? Paano kung hindi mo naman nalaman na yun na ang tunay na iglesia ni Kristo? At bigla naghukom. Maliligtas ka ba nun? Imperno lahat. Di ba? Kasi sabi nga, ang makaalamay ka na mabuti, hindi ginagawa, kasalanan. Kasama sa mabuti na yon, malaman ng aral. Sabihin natin, INC tunay. Malaman ng tunay na aral ng Iglesia ni Cristo. Paano? Di ba? Dumating nga sa bansa ng Korea. Ayan, doon na tayo. Yung kanina kong tanong. Hindi naman nalaman ng mga ibang tao rin, nasa dibdib na lugar, na ang mabuti pala ay makilala mo Iglesia ni Cristo. Hindi ka naman hindi ka nagkasala. Kasi sabi sa talata, makaalam ng mabuti, hindi ginagawa, kasalanan yon. Hindi mo nalaman mabuti. Makaalam ng mabuti. Nakuha niyo ba yung punto? Ando na yung sagot sa binasa kanina eh. Ando na yung sagot. Ang Diyos ang mahatol sa mga nasa labas. Ang point ko kasi is, may kapangyarihan pala yung church nyo para tanggalin yung kaligtasan. Tama po. Hindi ng Diyos. Kasi ang Diyos, Tiwalag ninyo. Yan Diyos eh. Ang tanong, ito tanong kay Rick Persa. Sino ang sinabihan ninyo na itiwalag ninyo? Kuya, sabi dyan. Batay sa talata. Di ba? Kuya, sabi dyan, masamang tao. Oo, masama. Diba? Masama ha? Oo, masama. Pero hindi sinabi dyan, natatanggalin yung kaligtasan. So, ito tanong ko, Kuya Rick Persa, ito tanong ko. Alam ko po yung Maliligtas mo. ba ang masama? Yes or no? Yan lang. Para mas madali. Huwag na natin pahirapan sarili natin. Maliligtas ba yung masama? Kasi dito, itiwalag ang masama. Ang tanong, maliligtas ba ang masama batay sa Biblia? Diyos lang nakakaalam nun, kuya. Hindi naman ako- Ayun naman sa Bible na nakalagay nga itiwalag ang masama. Alang masamang maliligtas. At yun naman siguro tayong lahat doon. May masama bang maliligtas? Kaya, Yun lang naman ang sagot sa tanong mo, kuya, di ba? Masama ka naman, nasa Bible naman. Adi. muna sa Bible, kapag masama, ano yun? Mayroon kontrahin niya, nasa Biblia yan. Di ba? Biblia yun eh. Paano yun, sabi ni Pablo? Walang nananahang mabuti sa laman. Paano naman yan? Ayun, paano naman pala yun? Hindi ko alam sagutin. Kuya Shelby. Maganda yung tanong ha. Kasi pag nasa Bible, wag tayo kontrahin. Biblia yan eh. Kung lahat ng Ang tinutukoy doon ni kung Pablo. ang masama hindi maliligtas, sabi ni Pablo, Alamang kita yan. Di ba yan? Kuya Shelby. sige, Labso. Kasi mali kasi yan eh. Kung ang Diyos ang Oh, nagbigay ang ng tinutukoy doon ni kaligtasan, Pablo, ibig sabihin, tinutukoy doon ni Pablo yung kasalanan na kung saan yung pinagmulan kina Adan at Eva, na kung saan ang isang tao o lahat ng tao wala nang mabuti dahil lahat sila ay nagkasala. Yan ang tinutukoy doon. Iba naman yung doon sa pagtitiwalag sa kongregasyon, kasi binigyan ang mga nangunguna sa kongregasyon o sa iglesia na itiwalag yung masasama. Iba naman yung masama na tinutukoy doon. ako kuya, wala akong ang tawag dito. May nabasa naman na tiwalag. Ang point ko kasi is kayo yung nagtatanggal ng kaligtasan. Yun naman yung point ko. Hindi nga tinanggal. Hindi kami nagtatanggal. Utos Kuya, yan. Shoutout ko lang, teka lang, padaan muna. Shoutout ko lang si Tatay Sweet yan. Kamusta po kayo? Nakauwi na po ba kayo sa Pilipinas? Tuloy nyo na. Oh. Ano pala ang sasapitin kapag ang tao tiwalag sa iglesia? Ano pala yung iglesia? Di ba katawan ni Kristo? Sa Colosas 1:18. Kuya, Yung iglesia, wait lang, makinig ka muna. Oo, makuha Yung iglesia, di ba makinig ka muna para maintindihan mo. Oh. Colosas 1:18, ang iglesia katawan ni Kristo. Kapag itiniwalag ka sa katawan ni Kristo, hiwalay ka na kay Kristo. Ang tanong, maliligtas ba ang mga tao kapag hiwalay kay Kristo? Oh, basahin natin ha.
Sige, So, sige. boss do. Basahin Ito ah. mo. Oh, ito, basahin natin. Baka palakihan nga, Kuya Viewer. Ito. Ilan. Nang panahong iyon ay hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel. Mga banyaga, ano daw? Hiwalay kayo kay Kristo. Banyaga sa mga tipan ng pangako tungkol sa kaligtasan. At walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Maliligtas ba yan? Ibang taong yun ay tiwalag. Kapag itiwalag, mahihiwalay nga sa iglesia. Sa inyo, Kuya Labsong, maliban sa JW, may kaligtasan ba? Oo naman. So therefore, regardless, hindi ko tanggapin ang aral sa JW, may chance ako maligtas. 50-50 ka doon. Pero may chance. Alanganin. Pero may chance. May Yun chance. kasi yung point Ayun. eh. Kasi ang Diyos ang Ang Diyos hahatol yung doon. nagbigay ng kaligtasan. Mamaya ka na, Rapers. Sige po, Mamaya ka na, sige. si Labsong muna. So regardless, anti-Christ ako, may 50% chance ako na maligtas. Right? Pero kung sasabihin mong anti-Christ ka, alanganin ka Hindi doon. ba ang antikristo? Alanganin yung chance mo doon. Di ba ang pagiging antikristo yung salungat sa turo ni Kristo? Hindi lahat. Bakit? Kasi merong mga kaanib sa isang religion na hindi mo matatawag na antikristo o antichrist. Kasi sinusunod din nila So, kung sino-sino yung mabuti para sa teka lang, JW? kung ano yung mabuti doon sa itinuturo sa kanila. Yun yung alam nilang mabuti. So hindi sila masasabing antichrist. Kasi naniniwala sila kay Kristo. Halimbawa, Katoliko ako. Alam ko mabuting gumawa, mabuting umibig, mabuting ganito. Tapos kinikilala kong Diyos si Kristo. Pero may hawak akong Santo Niño. Iligtas mo ko, Santo Niño. Oh, maliligtas ba 'yon? May chance sila kung May magbabago chance. sila. Oo, kung magbabago sila. Kung malalaman nila yung totoo at tatanggapin nila yung totoo, may chance sila doon sa kaligtasan. Pero kung magiging masuwayin pa rin sila kahit nalaman nila yung mabuti, doon sila hindi magkakaroon ng chance. Wag mong i-define na yung mabuti kasi para sa inyo yung mabuti yung pagiging JW eh. Para sa amin naman kung ako Katoliko ako or MCGI ako, para sa amin mabuti ang magmura. Mabuti ang uminom ng ihi. Mabuti yun para sa amin. Oh. Edi may 50% chances ang mga palamura at palainom ng ihi. Di ba? Mabuti yun eh. Hindi, ang sinasabi kong mabuti, kung tatanggapin nila yung mabuti na itinuro sa kanila sa Biblia. For example, ikaw. Yun nga eh. Hindi, ganito. For example, ikaw, sabi mo nga Catholic ka, ganito. Napangaralan ka ng JW. Hindi mo tinatanggap. Labas ang usapan sa JW. Alanganin Iba ka nga, doon. ito, pakinggan mo nga muna ako. Pakinggan mo muna ako. Iba nga ang religion ko sa religion mo. Hindi tayo nagkita. Basta ako, nanatili akong sagradong, kunyari, sagradong MCGI, sagradong SDA, sagradong Katoliko, INC. Ganon. Hindi tayo nagkita, hindi mo ako pinangaralan. Okay. Huyo ka sa akin. May chance sila. 50% chance ako, kahit nasabihin mo ang MCGI na inom ng ihi, mabuti yun. May chance sila kasi hindi naman sila Kahit napangaralan. para sa kanila, mabuti ang magmura, may chance yun. Parang ganito yon, Shelby. Yung mga katutubo na mga nasa bukid, mga nasa liblib na mga lugar na kung saan hindi rin nakakaalam ang alam nilang mabuti, yung pagsamba nila sa mga ninuno nila. Hindi sila napangaralan. May chance sila. Ganun yun.
So, ang walang chances na maligtas once you are a JW and na-expel ka sa JW, pinangaralan ng JW, kumatok sa bahay ninyo, hindi mo tinanggap yung JW na yon, so therefore, hindi maliligtas yon. Yan. May possibility na hindi maligtas yon kasi patuloy niyang hindi tinatanggap yung aral. Hindi niya tinatanggap yung mabuting balita tungkol sa Kristo. So lalabas ngayon, may probability pa rin na maligtas yung pinangaralan ng JW. Halimbawa, isang beses lang kumatok sa bahay. Tok, tok, tok. Alam niyo po ba ang pangalan ng Diyos? Who you? Sabi ko. Hindi umalis ngayon yung JW na yun. Di ba? So, ligtas pa rin ako. Hindi yun yung sinasabi ko. Ibig sabihin, kapag napangaralan ka, for example, napangaralan ka, tinanggap mo, hindi mo itinakwil yung aral na ibinigay sa'yo. Ay, hindi ko nga, halimbawa, hindi ko nga pero tanggap kung na. Pero kung sasalungatin mo, doon ka magkakaroon ng alanganin ka doon. Alanganin ka sa 50-50 doon. Itinatakwil mo eh. So sa elimination process natin, yung mga hindi maliligtas, 50% lang yung chances kapag ka nasa religious organization. Naman, di ba? Aling religion? Sa loob ng JW? Yung labas ng JW. Yun yan. 50-50 ang ano doon. 50-50. Lalo na doon. Ngayon, lalo na doon sa mga napangaralan, tumanggap, tapos doon sa mga hindi tumanggap, basta napangaralan sila, tinanggap nila yung JW na nangaral. May pag-asa yun. Kasama yun doon sa 50-50. Tapos yung sa loob naman ng JW, hindi rin 100% maliligtas, no? Hindi lahat. Bakit? Kasi hindi naman lahat talagang sumusunod. Kahit sa ang religion, kahit nga sa panahon ni Kristo si Judas, di ba? Marami pa sa panahon na yon na naging apostata, di ba? May kaligtasan pa kaya sila? Ganon din sa panahon ngayon ng mga kapag sinabi mong naapostasi si Kuya Shelby. Kasi may JW din sa amin. Marami kalat yan na nangangaral sa amin. So halimbawa, nagpunta sa akin, pinangaralan ako. Hindi ko tinanggap yung pinangaral niya sa akin. Alam kong kaligtasan nun. Tama ba kay Labs? 50% yung chance. 50% kapag dumating yung, for example, napangaralan ka ngayon, mamaya, dumating yung malaking kapighatian. Alanganin ka doon. Alanganin ka doon sa kaligtasan. Pero may chance ako. Ang Diyos ang hatol doon. Ayun. Yun na yung binabanggit doon sa binasa kanina ni The Truth. Kahit hindi ko tanggapin yun. Yung nagpunta sa akin, pinangaralan ako, hindi ko tinanggap yung aral nila, may chance pa rin ako maligtas. Kung aabot nga doon sa, for example, hindi mo nga tinanggap, naandun na, nangaral sa'yo, tapos maya-maya dumating yung malaking kapighatian. Alanganin ka na doon sa kaligtasan na yun. Walang kasi chance. Andun na sa'yo, tapos tinakwil mo pa. Oo nga, walang chance yun. Wala ka ng chance doon, alanganin ka na doon. Ayun. Ang may chance lang, kung hindi nyo ako napangaralan. Ayun, kung hindi ka napangaralan, may chance ka doon. Bro, Kuya Labs, yung paano kung napangaralan na sa JW? Sa madaling salita, may follow-up pa. Sa madaling salita, dapat pala, nung pinangaralan akong JW, umanib ako sa JW. Dapat. Tumanggap ka, kahit hindi ka umanib, tumanggap ka ng aral ng JW, tinanggap mo yung itinuturo nila, hindi ka naman umanib, may chance ka doon. Yun yung binabanggit sa Gawa 13 sa Gawa 14 na may pagkabuhay muli ang mga matuwid at di matuwid. O kabilang kasi doon sa mga di matuwid na yon, yung mga napangaralan pero hindi nagpatuloy. Hindi tumanggap pero tinanggap nila yung aral pero hindi umanib sa JW. Ganun. Hindi ba kuya, pag tinanggap kailangan, kasi kung tinanggap ko lang yung aral, hindi ako umanib, yung gawain ko ganun pa rin. Kamakain kami ng dugo, bawal sa inyo yun.
Di ba? Ayun Nagpapasalin. nga, Oo, yun nga totoo. yun. Kailangan umanib Oo, yun talaga nga. para hindi na kami magkumain ng dugo, hindi na kami magpasali ng dugo. Sumasaludo ako sa watawat. Yun nga yung sinasabi ko. Yun nga yung sinasabi ko na meron kang 50-15 chance doon sa kaligtasan na yon. Kasi kahit papano, tinanggap mo yung pangangaral ng JW kahit hindi ka umalis doon sa kung ano yung sinasanayan mo. Ang sabi sa Biblia, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ano yan? Ayun. Yun yung tinutukoy kasi na 100%. Oo. Talagang meron kang kaligtasan. Yun yung sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Yun yung 100%. May pagkakataon. Di ba, talaga yun, pwede ituloy ng basa. Pero kung yung nabautismohan na yon, sumampalataya na yon, umalis pa rin. Doon ka magkakaroon ng alanganin pa rin. Hindi mo mawawala yung 100% mo doon na kaligtasan. Kasi andun ka na sa 100% tapos umalis ka pa ulit. Paano na yan bro? Kasi tinanggap mo yung aral. Aral naman eh. Sabi mo aral yung dapat tanggapin ng tao kahit hindi na mag-GW. Di ba? Ayun nga, andun ka sa level na 50-50 ang magiging lagay mo. Ganun yun. Pero batay sa Biblia, ano ba yung itinuro ni Kristo para maligtas? Papasok o manatili lang sa labas? Para Mali, maligtas. ang Kasi sagot walang dyan, ang pinakaunang dapat gawin ng tao para sa kaligtasan o magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1:17:3. Yan ang pinakaunang hakbang na Kuya dapat Labso, gawin ng isa. may datos ba kayo? Ilang bansa na ang narating ng JW? Oo, meron. Nasa Ilan? nasa 240. Bakit 200? Bakit? Oo, kasi Dami naman, ganito 'yan. Oo, ganito 'yan. Ano yung basis Ang- ninyo ng countries and territories? Oo, ganito 'yan. Ang record ng countries na kabilang sa United Nations 196. Yes. 195 nga eh. Hindi kabilang ang Taiwan. Pero ang Taiwan dahil Tama. may sariling bansa, kaya ibinibilang siya. 'Di ba? So ganun ang bilang ng JW. Kahit siya kabilang sa isang bansa pero may sariling territory, may sariling president, may sariling pamamahala doon. So itinuturing yun na isang bansa. O kaya yung hindi kabilang doon sa 195 na kabilang sa United Nations. Saan natin makukuha? Ilan yung countries and territories para sa inyo? Hindi pa nabubuo kung ilan kasi meron pang mga natatagpuan na mga lugar na merong sariling pamamahala, itinuturing sila na bansa. Maraming Hindi ko magets. natatagpuan. Sino nga yung magbibigay ng karapatan na ito ay bansa ito? Statement. Official statement. Kung sa United Nation ang official statement nila, lahat ng mga bansa ay 196 countries and territories. Ano yan? Yung i-declare na yan ng United Nations, yan yung kabilang sa Kaya United nga. Nations. Sa So yung hindi granting. kabilang dyan sa United Nations, bansa yun, pero hindi sila kabilang Kaya sa United nga. Nations. Kaya nga. Ganun yan. Sino ang magpapasya doon sa bilang ng countries and territories? Edi yung mga nagre-research diyan kung Sino ilan nga? kung ilan ang bansa. United Nation ang pinaka yan eh. United Nation Nag-overlap na nga kayo doon sa ano ng United Nation eh. O sa ano 'yon? Ang tinutukoy namin diyan, yung sa territories na nararating ng JW. Hindi namin dinideclare na yan ay mga bansa na kabilang sa United Nations. Hindi namin yan pinangungunahan. So sa amin, ang sinasabi sa amin, yan yung narating ng lahat ng mga saksi ni Jehovah sa buong Madali, mundo. walang official Yan yung mga bansa. Kuya Labsong, so ibig niyong Hindi namin sabihin sinasabi na yun kasi yung mga yung- bansa na dapat i-declare ng United Nations. Hindi ganon.
Kuya Labsong, kasi kung narating ninyo yung 200, isabi doon sa ano, may uninhabited areas, so narating din ninyo yun. Aling areas yon? Yung uninhabited ba? Anong ang area yon? Anong area? Mga isla na walang tao, ganun. Isla kapag ang isla walang tao, bakit mo pupuntahan? Ang pinupuntahan ng mga JW, yung isla na may mga tao. Ay, sandali lang mga kuya, may follow up lang ako. May tatanong uli ako. Nadali ka dun, boy. Kapag Hindi, parang ganito, teka lang, ano muna. Parang Sige, ganito. Merong isang bansa na hindi kabilang sa United Nations, hindi kabilang doon sa mga bansa na 195, na kung saan meron silang pamamahala, pero wala silang kahit anong, walang sundalo, walang mga pulis, walang mga gwardya, wala rin silang mga baril, wala lahat ng kung ano ang ginagamit sa isang bansa. Pero meron silang pamamahala. Ano nyo ba yun? Ipinakita yun sa Jessica Soho. Na kung saan, yung bansa na yun, wala silang, kumbaga yung Kaya crime nga, nila ito, doon, ito halos yung nasa problema, 1% Labsong. lang ang crime Ito yung nila sinasabi kong problema, Labsong. Sinasabi mo kasi na merong, sabihin nating tribe na nagsasabing we are pamamahala, we are country, sabi. Nasa loob sila ng isang country. Tapos sinasabi mo, pagka ang isang tribo o isang, sabihin nating hindi kilala, sinasabi nilang pamamahala sila or kaharian sila or bansa sila, pero nasa loob sila ng isa pang bansa, na malaking bansa. Paano yun? Nag-overlapping yung counting ninyo. Kaya ang tinatanong ko sa iyo, yung sino ang mag-o-opisyal na magdideklara kung ilan ang countries and territories para sa inyo. United Nation ang gumagawa niyan. Pero United Nation nga, tulad nga ng ginagawa namin. 196. Tulad nga ng ginagawa namin. Meron pa. Tulad yan, yung Taiwan, 'di ba? Yan ay kabilang sa China. Kaya nga 195 lang eh. 'Di ba? Yan ang declaration ng United Nations, 195. Ang Taiwan, dahil yan ay may sariling bansa, so hinihiwalay yan sa China. Ginawa ng 196. 'Di ba, nadagdagan? So ganun din 'yon sa ibang mga bansa, lalo na sa Europe. Maraming mga bansa diyan na hindi kabilang sa United Nations pero may isang pamamahala, may isang bansa. Ganun 'yon. Yun nga yung tinatanong. Sino magde-declare kung hindi ang United Nation? Ang declaration kasi ng UN ay 196. So sino magde-declare ng the rest? Inyo. Sa amin dahil spiritual yan. So kami ang nagde-declare doon sa mga Hindi bansa spiritual, kung ilan na ang hindi narating. spiritual ang bansa, literal ang bansa. Hindi, ang sinasabi ko spiritual yung sa amin. May Kasi nga, Mediterranean Sea pa yan. oo. Ano yan eh, kumbaga inside church, yung declaration na yan, inside church, hindi yan outside church. Inside church, 140 countries ang narating na ng mga saksi ni Jehovah. 140 Pero sa outside inyo. church, outside church, tulad ng United Nations, 195 lang. 196. So Yun lang. naupusan na namin pala Diba? kayo. 140 kayo, 168 kami. 240. Hindi, sabi mo countries. inside church 140. 240 inside church. Kaya nga. 240, hindi Yung 160. Balik ka lang ako sa tanong ko. May naputol, may customer eh. Sige, Di ba sabi Kuya Labsong, kapag halimbawa napangaralan kami ng JW, may nagpunta nga rito, pinangaralan akong JW. At hindi ko tinanggap yun, yung pangangaral nyo, hindi ako maliligtas. Hindi, 50 daw, 50%. sabi. 50% lang. 50%. Yes. Magkakaroon ka ng chance doon. Ang Diyos ang magpapasya doon. Kasi parang ganito yan eh. Doon sa panahon ng Sodoma at Gomorrah, maging sa panahon ni Noe, maraming mga bata doon na maaaring nakapakinig doon sa pangangaral ni Noe.
Ganon din sa panahon ng Sodoma at Gomora. May mga bata doon na maaaring nakapakinig doon sa kung ano yung kaligtasan na inihahatid ni Lot. So yun, may chance yun. May Paano chance kaya pa rin kung hindi sila. ko pinakinggan talaga? Hindi ko kayo in-accept. Hindi ko talaga pinakinggan. Eh kung talagang magiging isa kang kumbaga suwail. Kumatok sa bahay, kumatok sa bahay. 20% ka na lang Hindi ko viewerista. hindi kumatok sa bahay ko. Ay, Alanganin ayoko ka po. doon. Ganun, hindi ko na agad pinagsalita. Kung Ano yan? kung sa Parang percent, ano yan? Parang kung sa hulugan. percent, Ano yan? alanganin ka talaga doon. Pababa ng pababa yung percent mo. Pababa lang. Spaghetti Ganun pababa. lang yun. Ano yung sa Episodos 12 love song? Ano yung sa Episodos 12? Ano yan? Ang hiwalay kay Kristo ay Sige, walang basahin mo. pag-asa sa kaligtasan. Oh, yan yung Tama, mga nagsabi. talagang yan yung Hindi, kuya. talagang mga suwail na hindi Kuya Labsong. tumatanggap sa Kristo. Kaya Labsang, mas mainam pa pala pag kami nagpuntan JW sa akin, pakinggan ko na lang. Kahit hindi ko tanggapin, at least may 50% ako. Kesa naman yung hindi ko na patuloyin. Mas maganda. Hindi, Oo, 50% mas pa rin. maganda. 50% Mas pa rin. maganda, mas maganda yon at least. Pakinggan ko na lang. Tinanggap mo. Mas mabuti. At least tinanggap mo yung Yan lang. mga Hindi ngaral. tinanggap. Viewerista, Ganun mas mataas kasi yung chances ng hindi na nakapakinig. Ba? Basta mabuting tao ka lang. Kaso magiging ano ka doon, viewerista, mas magiging malala yung mga Ay, hindi, mataas nga yung chances, eh. More chances of winning hindi, yun, boss. yung mga INC na kapag nasa gate na kami, sinisigawan kami. Alanganin yun. Wala mo kayo Labsang, kaya ako natanong kasi maraming JW sa lugar namin. Marami talaga nagpupunta. Kaya gusto ko makausap din kita. Regular ang house to house namin. Mayroong house to house ng Monday to Sunday. Pero Kuya Labsong, Regular yan sa buong mundo. Pero Kuya Labsong, pero walang uninhabited areas. Hindi talaga pupuntahan yon. Paano pupuntahan yon? Wala namang. kaya tinatawag na isang bansa ang isang lugar. Kasi merong nakatira. Kung uninhabited yung anuhin mo, paano magiging bansa yun? Kasi ang isang bansa, binubuo yan ng mga tao. Mangangaral siya sa hindi pa natitirhan na tao. It doesn't make sense. Ang isang bansa para maging isang bansa, mga tao ang nakatira. Balito tayo sa topic, Matthew 24 verse 13. 14 ba yun? Nas dapat 14. may pangalan sa lahat ng bansa. Ang totoo, ang mga tanong ko JW doon, ang mga JW ang nakakaganap niyang bagay na yan. Sabi mo okay, Kuya may Labsong, tanong lang ako kanina. Wait, balik tayo. May May tanong lang ako tanong, kanina kasi sabi ni Kuya Shelby, hindi naman yung terse na maituturo sa bawat barangay o sa bawat bayan. Basta magpatotoo lang o may preach na yung gospel. Paano siya magme-make sense sa Revelation chapter 7 na yung humarap doon sa trono ng Diyos is galing sa lahat ng bansa, bayan at wika? Kung hindi yun aabutin ng lahat. Tama. Lahat ng tinawag yun. Yun yung sagot doon. Okay. So, lahat ng tinawag. So, ibig sabihin, ang salvation pa din is galing sa iba't ibang It panig ng doesn't mundo. mean, So, it doesn't mean na every bayan, halimbawa ang Bulacan, ilang bayan ng Bulacan, sabihin natin 50. Bawat bayan ba ng Bulacan ay haharap, ganon? Bulacan pa lang yan. Wala pa yung ibang region. Wala pa yung ibang bansa. 'Di ba? So hindi literal na every bayan na kagaya ng bayan natin ngayon. Lahat ng tinawag sa bawat bayan o tumutukoy sa bawat bansa at bawat lahi. So, ibig sabihin nun, lahat ng panig ng mundo. Kasi bawat bansa, bayan, wika. Yes. Hindi pwede may Ipapangaral sa nakakawala lahat doon. ng bansa nga ni. Yun yung Kung kinapal nga ni ipangalan sa So, kung The buong world kinapal, kasi yan, around the world.
Oo, kasi kung sasabihin natin na ipinangaral lang, walang na-save on every cities, on every nation, di ba? Hindi siya nagbi-mix yun sa Revelation 7. Hindi, sinasarkasa mo ko eh. Ang pinopoint ko kanina, halimbawa sa North Korea, regardless tanggapin ng North Korean o hindi, yung tinutukoy na tanggapin, lahat. 90%, 99% tanggapin. O hindi tanggapin, sabihin natin 5% lang ng population ng North Korean ang tumanggap sa Iglesia ni Cristo. So be it. Yun yung pinopoint ko sa'yo. Hindi ko mo binanggit na it doesn't mean na natanggapin nila, tumutukoy na sa lahat. Ganun yun. Siyempre, dapat merong maging kaanib sa bansa na yun. Kasi bawat bansa eh. Malinaw pala eh. Kasi yung bawat bansa na yun, nakasulat doon sa 14 na magpapatotoo. Paano magpapatotoo yung bansa na yun kung walang miyembro? Ayun. I-search pala ninyo yung mga countries na hindi kabilang sa United Nations. Madaming bansa ang lalabas. Bigay mo muna yung datos, Labsong. Puro ka na lang kami yung may burden eh. Pwede nyo i-search. Hindi, ikaw muna yung magbigay ng datos mo. Hindi naman pwede laging spoon feed ng ano na. Binanggit ko na nga sa amin, ang nakasulat sa United Nations, sa official website nila, 194 to 196 countries and territories. O sabihin natin, pagpalagay natin, nasa 10 yung hindi part ng United Nations. So magpa-plus 10 ka lang doon sa 196. So magiging 206 yan. Pagpalagay natin na ganun. Sige, granting na may expiration ang Hong Kong na dati hindi naman bansa ang Hong Kong. Ngayon, bansa na ang Hong Kong. Same thing with Saipan and Taiwan. Pagpalagay natin na ganun, plus 10 minus 10 lang naman ang mangyayari dyan, Labso. Pero hindi aabot ng 240 yan. Ay, aabot ng 240. Yun yung perspective mo. Ay, ang problema, Hindi, yun nga ang 240 official na narating ng JW. Paano yung Yun second? nga ang official. Sino ang dapat doon? Sino ang dapat paniwalaan doon? Kaya nga, yung ito, pakinggan mo, Labso nga. Sinasabi ng datos ninyo, 240. Datos nyo yun. Pero ang tanong, sino nagsabi na meron 240 na bansa na existido ngayon? Sino? Sino nagsasabing ganun? Kayo lang, di ba? Nagsasabi noon, yes, kami. Kasi yun ang narating na ng JW. Kaya nga. So, yung Mateo 24:14, kami ang nakakaganap. Parang ganito, Kaya hindi nyo Labso. alam eh. Sa transparency, parang lumalabas, meron kayong ghost project. Meron kayong ghost country. Nagdadagdag kayo ng mga bansa na wala naman sa opisyal na listahan ng kabuuan ng mga bansa. May ghost project na nagaganap sa inyo. Kaya ma-DPWH kayo niyan. So yun dapat ang patunayan mo doon. Yun dapat ang patunayan mo. May tanong uli ako, Kuya Labso. Naalala ko tuloy, Kuya Shelby. Kuya Labso, yung Naalala ko tuloy si pinagbibintangan mo Marcel. yun na may ghost project, dapat mong patunayan yun, Shelby. Kasi Marcel may kasi may datos. ghost project. Ang tanong doon, ikaw may datos? Kuya Labsong. Meron ako. May datos ako. Kuya Labsong, di ba ang tunay na reliyon isa lang sa Biblia? Oo. Ako yari. Oo, tama. Kung ikaw tatanungin ko, siyempre, ang tunay na reliyon, saksi ni Jehovah. Of course. So kung wala ako sa saksi ni Jehovah, wala ako sa tunay na reliyon. Ayun. Absolutely. Kung wala ako sa tunay na reliyon, maliligtas ba ako? Hindi, syempre. 50-50 ang chance mo. Meron pa rin. 50-50. Okay. 50-50 nga ang chance mo. Kasi hindi lahat ng nasa loob ng religion, nahuwad na religion, talagang masama. Merong masasama, Sa pero Biblia hindi yan. lahat. Saan sa Biblia? Matabi lang ako saglit. Si Maricel, meron siyang i-proclaim na bansa, Kuya Shelby. Nalimutan mo na yata. Yung Mediterranean Sea, ginawa niyang bansa. Baka kasama sa bilang yun. Sabi kasi ni Maricel. Mali, hindi mo lang naintindihan yun, Oy, sinabi niya yun, Senkoy. Kuya. Mali, tinatanong siya doon sa debate niya. Tinatanong siya, hindi niya sinabi yon. Tinanong siya, sinagot niya.
Naandun ako sa debate na yun, no ka ba? Kaya nga, doon rin ako nun. So, hindi niya sinabi na yung sea, mga bansa. Kasi ang sea doon, yung mga nakapalibot sa Mediterranean Sea. No ka ba?